Hello, ang topic natin will be for Circuits 1, which is Nodal Analysis, Part 2. So, may Part 1 na tayo for this topic, Nodal Analysis. So, kung hindi nyo pa napapanood, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna kasi nakapag-discuss na tayo ng introduction and also nakapag-solve na rin tayo ng sample problems for nodal analysis sa Part 1. So, maganda, panoorin nyo muna para mag-gets nyo yung gagawin nating mga solutions dito sa part 2. So, magsasolve lang tayo ng more problems using nodal analysis. Particularly, gusto ko yung mga problems na nag-i-involve ng voltage sources. Okay? Kasi dun sa part 1, ang mga sources lang natin ay puro mga current-controlled sources, current sources like independent and dependent sources, pero wala tayong problems na meron pang nag-i-involve naman ng voltage sources. So, yun naman tayo mag-focus ngayon. Okay? So, sige. Ito yung mga na-discuss natin ha. So, maganda na panood nyo muna para gets nyo na yung explanation natin sa mga solutions dito sa mga isa-solve nating problem. So, nakasolve din tayo ng hanggang problem number 4 ata. Tama, problem number 4. Sige, solve tayo ngayon, more problems. Pero ano yung mga dapat nating tandaan? Okay? Nodal analysis tayo. Nodal analysis with voltage sources. Okay. Case 1, kapag yung voltage source, if the voltage source is connected between the reference node and a non-reference node. Case 2 natin is if the voltage source pwede siyang dependent or independent, is connected between two non-reference nodes. Yan. So, ito yung dalawang cases natin. So, mag-illustrate tayo using a circuit. Okay.
2 ohms, 4 ohms, 6 ohms, 8 ohms. Tapos ito ay 5 volts. So this is node V1, node V2, node V3. Assign tayo ng mga currents I1, I2, I3, and I4. Yan. So, yung case 1 natin, so meron tayong circuit. If voltage source is connected between the reference node and a non-reference nodes. Okay? So, di ba yung reference node natin, as discussed sa part 1, that's usually the ground. So, reference node. The GND or the 0 volt potential. Tapos, yung mga non-reference node, ito, nilabelan na sa problem, si V1, V2, and V3. So, meron ba tayong case 1 dito? If a voltage source is connected between the reference node and a non-reference node. Diba itong 10 volts natin, voltage source, connected siya between the non-reference node V1 and the reference node 0 volt, yung ground. So kapag ganyan yung case, sa case 1, you will assign yung value agad nung non-reference node V1 is equal to the voltage source. Okay? Which is 10 volts. Okay, ganun na. Kapag yung voltage source natin is connected between the non-reference node and the reference node, i-assign nyo agad or equal agad yung node voltage V1 doon sa value ng voltage source. Which makes sense, right? Kasi with respect siya sa ground mag-probe ka ng voltmeter dito sa V1 tsaka sa ground, edi ma-measure mo is 10 volts, right? So, paano naman yung case 2? Yung case 2 naman is if the voltage source, dependent or independent, is connected between two non-reference nodes. Okay? 'Di ba? Meron tayong 5 volts na independent source, voltage source, connected between two non-reference nodes. Ano yon? Si V2 tsaka si V3. Diba yun yung case 2? If the voltage source, dependent or independent, is connected between two non-reference nodes. So, voltage source natin is yung 5 volt, independent voltage source, connected in between the non-reference node V1, V2. So, anong gagawin natin dyan? Meron tayong ganyan, pag case 2, meron tayong supernode. Okay, nagfo-form ng supernode etong V1, V2, tsaka V3. So, yung case 1 to, case 2, meron tayong supernode. O, define natin yung supernode. What is a supernode? Supernode is formed by enclosing a dependent or independent voltage source connected between two non-reference nodes and
and any elements connected in parallel with it. So what is a supernode? Supernode is formed by enclosing a dependent or independent voltage source connected between two non-reference nodes and any elements connected in parallel with it. So yun nga, meron tayong voltage source, 5 volt, independent voltage source na nakakonect between non-reference nodes V2 and V3. So meron tayong supernode formed by the node voltages, non-reference node voltages V2 and V3. So paano yung gagawin natin diyan kapag may supernode? So pwede niyo gawin ang gagawin nyo kapag may supernode, consider nyo as if naka-short. Okay, tanggalin nyo siya. Tanggalin nyo tong 5 volt. Tapos, as if i-short nyo yung V2 tsaka V3. Pag sinort nyo, pinagdikit nyo, parang naging isang node na lang yan. Right? So, pwede kayong bumuo ng KCL equation. So, create KCL at so supernode yan, guys. Supernode. At the supernode. So, ito yung supernode. So, pinag-isa nyo So, again, lahat ng mga current na papasok lalabas sa V2, current papasok lalabas sa V3, isang equation yan. KCL equation. Okay? So, summation of current entering is equal to summation of current leaving. Tapos, another equation, mag-KVL kayo. So, KVL naman around the loop where the supernode belongs. Okay, 'di ba? Ito 'yon. So balik nyo ngayon si Sige, redraw ko na lang dito. Ito 'yon si V2. I-disregard nyo yung other parts ng circuit. So ang mahalaga lang si node V2 tapos yung voltage source saka yung node V3. Ito si V2. Reconnect nyo ulit si anong polarity nun? Plus minus 5. Tapos ito si V3. Okay. Mag-KVL kayo dyan. Okay, halimbawa, di ba KVL is so plus minus kasi with respect sa ground So with respect sa ground yan. So higher potential si V2 plus lower potential dito minus sa ground. Tapos si V3 higher potential tapos sa ground lower potential. So assuming clockwise loop, clockwise rotation sa loop. Okay, mag-KVL kayo, anong makukuha natin? Sige, kuhain nga natin dito yung KCL equation. For the sake of example, kuhain din natin dito yung KCL equation. So sa supernode tayo mag-KCL. Summation of current entering is equal to summation of current leaving. Ano-ano yung entering? Pinag-isa guys. Lahat ng mga papasok lalabas sa V2, papasok lalabas sa V3 na current, isang KCL equations lang yon. Kasi nga pinag-short natin as if nakakonect tong V2 tsaka V3. Right? So ano yung mga entering? Si I1,
Tapos dito sa V3, entering si I4. So, plus I4. Then, wala na. Equals, ano yung mga leaving? So, kay V2, ang leaving is I2. Plus, kay V3, ang leaving is I3. Okay, so this is the KCL equation sa supernode. Gets? Tapos, kapag nag-KVL naman tayo around the loop where supernode belongs, so, clockwise direction inassign ko. So, as we go along the loop in a clockwise direction, ano yung ating sign convention? Kung saan papasok na sign, right? So, papasok tayo sa negative. So, we will have for V2, negative V2. So, summation of voltage is 0. Then, dito kay 5 volt source, papasok sa positive. So, we will have plus 5. And then kay V3, papasok sa positive. So we will have positive V3 equals 0. Okay? So, bale, nakabuo tayo ng isang equation. Or we have, sige, transpose natin. Transpose ko si negative V2 tsaka si V3 sa kanan. So, 5 is equal to V2. Positive na siya, minus V3. Tapos dito pala, i-convert nyo rin to into node voltages, di ba? Pero ito yung pinaka-KCL equation. Okay? So pag kinonvert natin yan, itong I1, so higher potential, V1, minus lower potential, V2. So kung saan pumasok yung current, higher potential ngayon, minus kung saan lumabas, lower potential. So, V1 minus V2 over the resistance 2. Yung naturo ko sa part 1, right? Plus kay I4 naman, so dito siya nanggaling kay V1, higher potential, minus lower potential, V3. Okay? So, plus V1 minus V3 over 4 ohm. Tapos, equal, dito naman tayo kay I2. For I2, we will have higher potential minus lower potential. So, V2 minus the ground, 0 volt, right? V2 minus 0, V2 pa rin, over the resistance, 8. V2 over 8. Plus, dito naman kay I3, so higher potential V3 minus lower potential 0, V3 minus 0, V3 over the resistance 6. So this is the KCL equation in terms of the voltage. Okay? Don't spam, guys. Don't spam. I-mute ko kayo pag nag-i-spam. Okay? So, paano ngayon to? Pwede na kayong makasolve dito ng equations. Okay? So, meron kang ilang unknowns, V1, V2, V3. Alam mo na si V1. Okay, si V1 is 10 volts. So, pwede nyo nang i-substitute. I-substitute dito si V1, tapos matitirang equation is dalawa. Dalawang equations into unknowns na lang na V2 tsaka V3. Sige, pwede natin ito i-solve. For the sake lang to ng meron na tayong nodal analysis na merong case ng voltage sources, case 1, case 2. Okay, so nag-illustrate lang tayo ng isang example para ma-illustrate kung paano ba yung case 1 tsaka case 2 i-illustrate. Or paano natin
gagamitin yung mga concepts ng nodal analysis. Okay? Sige. Para mas ma-illustrate natin yung nodal analysis with voltage sources, mag-solve tayo ng more problems. So tuloy lang natin yung numbering. Yung numbering natin last time is, last item natin is 4, right? Okay, 4. So, tuloy natin yung numbering, nasa number 5 na tayo. Okay, number 5. Okay, for number 5, sige, solve na tayo ng circuit. Apply natin yung mga concepts na discuss ko. Kapag merong supernode, okay, find the node voltage in the circuit below. Two ohms, 4 ohms, 2 ohms, 4 ohms, 10 ohms, 2 amps, 7 amps, tapos minus, plus, 2 volts. Tapos ito yung ground. Yan. So find the node voltages. Ang node voltages natin dito will be, ito 'di ba, V1 tsaka V2. So meron tayong circuit. So dapat meron tayo ditong voltage source, which is, yes, meron tayong 2 volt independent voltage source. Okay? Ibig sabihin, anong tawag dyan? Dito sa V1 tsaka sa V2 na merong nakakonect na voltage source, 'di ba? Non-reference node 'yan, yung V1 tsaka V2. Ang reference node ay yung ground. Ito. So lagi yung ground, 0 potential, 0 volts. Yan yung reference node. So, dalawa yung non-reference nodes, V1, V2, which is yan yung hahanapin natin. So, meron tayong supernode, right? Okay? Kasi connected yung independent source, voltage source, na 2 volt kay non-reference nodes, V1 and V2. So, anong gagawin kapag merong supernode? Supernode. Sige, consider natin a short. Consider lang a short as if short. Pero hindi niya talaga siya short. Yan. Ang gagawin ko, di ba, i-short natin, kunyari, i-short natin, tatanggalin natin in the picture si 2 volt. Okay? Pagko-connectahin natin as if naka-short si V1, V2. Kasi supernode. Magke-KCL tayo at the supernode. Supernode, yung V1, V2. Ay napansin nyo, merong nakakonect na parallel resistor. Oh. Ito, parang madidisregard na lang yan, yung 10 ohm.
Kasi pag nag-assign ka ng current dyan, sige, mag-assign pala tayo ng current muna. Okay? So, pag nag-a-assign tayo ng current, arbitrarily lang din. So, walang mali sa pag-assign ng direction na current. Depende sa gusto nyo. Halimbawa, kay 2 ohm, pababa gusto kong current, I1. Pero kung gusto nyo pataas, okay lang din yun na. Kay 4 ohm, sige, pababa. Pero pwede rin kung gusto nyo pataas. Arbitrary lang kasi yung pag-assign. Tapos kay 10 ohm, let's say, paganyan, pataas. So kung papunta dito si I3, pataas, then dadaloy siya pa ganito, papasok siya ngayon dito kay V2. So palabas siya kay V1, pero papasok siya kay V2. Right? Kasi pag ganun eh. Yan. So after nating ma-assign yung mga direction, arbitrary directions mag-KCL tayo sa supernode. So summation of current entering is equal to summation of current leaving. So ano yung entering? Ano yung mga entering? Yung 2 amp. So again, pag-iisahin nyo dito sa dalawang node V1 tsaka V2. So simulan nyo kay V1, ano yung mga entering? Si 2 amp, right? Papasok upward yung direction ng current source. Meron pa ba sa V1? Wala na kasi palabas na si I3 tsaka si I1. Dito kay node V2, meron si I3, right? Plus I3. Next, dun na tayo sa mga palabas. So kay V1, ano yung palabas? Dalawa, si I1 tsaka si I3. So I1 plus I3. Dito na kay V2, ano yung mga palabas? Dalawa, si I2 tsaka si 7 amp. Kasi yung direction ng current source downward. E di palabas siya kay V2 plus I2 plus 7. So anong napansin nyo? Naging common itong I3 sa right at left side. So kaya ko sinabi, pwede nyo na lang i-disregard ito. Any element na parallel doon sa node voltage. Kasi nga, lalabas siya sa V1 pero papasok rin siya sa V2 which is pinag-isa natin, shinort natin eh. So parang mawawala na lang yan sa equation. Okay, so ang pinaka natira is 2 is equal to I1 plus I2 plus 7. Eh di ba, ita-transform pa natin in terms of node voltages yung I1 tsaka I2. So paano nga ulit? Di ba yung current is V higher minus V lower divided by the resistance. Ohm's law lang to. Ohm's law. So 2 is equal, ano si I1? Ito si I1. Ano yung V higher? Kung saan siya pumasok? Yung node voltage V1 minus yung V lower, saan siya lalabas? Sa ground. 0 volt. E di V1 minus 0 over the resistance 2. Or kapag with respect kasi sa ground, kahit automatic, wag yun lang isulat yung 0, yung node voltage na lang agad over the resistance. Okay. Plus, dito naman kay I2, so kay I2 naman, again, V2 higher potential minus lower potential 0, edi V2 minus 0 over resistance 4, V2 over 4 na lang. Okay? Plus V2 over 4 plus 7. So, gusto nyo, isolate natin yung mga constant. Transpose ko na lang dito si 7 sa kaliwa. So, 2 minus 7 is equal to V1 over 2 plus V2 over 4. So, unahin ko si V1 over 2 sa left na lang by symmetric property of equality.
then equal to 2 minus 7, negative 5. So, alisin natin yung denominator, multiply both sides by the LCD. Diba, ang LCD ng 2 at 4, 4. Multiply both sides, so 4 divided by 2, 2v1. Then dito, cancel si 4, negative v2, equals 4 times negative 5, negative 20. Equation 1. So, ilan bang equation ang kailangan natin? Dalawa yung node voltages, V1, V2, dalawa rin dapat. So, ano namang gagamitin natin? Yung KVL equation. So, dito tayo, i-redraw ko yung V1, tsaka yung voltage source, and yung V2 node. So, V1, tapos yung voltage source is negative, positive, 2 volts. So, negative, positive, 2 volts. And then, V2. So, with respect sa ground, right? Okay, ground. So, therefore, dapat ito is positive, negative, positive, negative. Sundin nyo rin kung ano yung direction ng current. Diba? Yung direction ng current is downward. So, dapat, by passive sign convention sa resistor, papasok sa positive, lalabas sa negative. Kay I1 for V1. Ganun din dito kay I2, passive sign convention, resistor lang din naman si 4 ohm, papasok sa positive, lalabas sa negative. Okay? So, assuming or mag-assign tayo ng clockwise loop. So, pag nag-summation tayo ng voltage equal 0 around the loop, so kung saan pumasok as we go around the loop in clockwise direction, saang polarity, kay V1, pumasok kay negative, right? So, negative V1. Kay 2 volts, pumasok kay negative sign, so minus 2, or wag natin lagyan ng volts. Kay V2, pumasok kay positive, so we have positive V2. Then, balik ka na sa 0, equal to 0. Ito na yung pangalawang equation. Okay, so that's equal to, sige, transpose natin si negative V1, tsaka si V2 sa kanan. We have negative 2 is equal to positive V1 na siya, minus V2. Or, by symmetric property, unahin ko sa kaliwa si V1 minus V2 equals negative 2. Ayan, so 2 equations in 2 unknowns na tayo, kompleto na. Gathering the equation 1 and equation 2 and solving them simultaneously for V1 and V2. O again, pwede na kayong gumamit ng calculator dito kasi hindi naman talaga lesson dito is yung algebraic manipulation. Okay, pero kung gusto nyo i-manual compute nyo pa rin. Sige, pakita na. Madali lang naman to. Diba? Madali lang siya. Parang mali yung nakopya natin. Sorry. Mali pala tayo. Plus pala to. Plus. Kasi, tinanspose natin eh. Plus to. Plus. Yan. Diba? Hindi siya negative. So, 2v1 plus v2 is equal to negative 20. Okay? Buti nakita natin. Yan. So, diba? Naka-additive inverse yung coefficients ng v1 and v2. E di pwede natin i-add equation 1. Add equation 1 plus 2 para ma-eliminate agad natin si v2. Masasolve si v1. Right? So, 2v1 plus v1, edi 3v1. Tapos, cancel na to, 0, v1 plus negative v2 equals negative 20 plus negative 2. Negative 22. Then, para ma-solve si v1, divide both sides by 3. Ang laki naman nung lower script.
Okay, so therefore, ang V1 natin is negative 22 over 3 volts. That's approximately negative 22 over 3. Negative 7.33. Negative 7.33 volts. Okay? Tapos, para ma-solve natin si V2 na lang, di ba? Pili na lang kayo from equation 1 or 2 ba? Sige, from equation 2, V1 minus V2 is negative 2. And nakuha na natin yung value ni V1. Okay, so substitute V1 as negative 22 over 3 minus V2 is equal to negative 2. Sige, transpose natin si negative V2 sa kanan, transpose si negative 2 sa kaliwa. Bale, negative 22 over 3 plus 2 is equal to V2. So, add natin yung 2 kay negative 22 over 3. Okay. So, V2 is equal to negative 16 over 3 or approximately negative 5.33 volts. So, ayan. Yan lang naman yung pinapahanap sa problem. Find the node voltages. Diba? Find the node voltages in the problem, in the circuit, V1, V2. Gets? Next, problem number 6. For problem number 6, ganun pa rin, find the node voltages. Ito naman yung circuit. Actually, ang hinahanap dito is find the value, find the voltage, or find V and I pala, sorry. Tapos ito si I. Three ohms, 4 ohms, 3 ohms, 2 ohms. Tapos 6 ohms. Okay, so ang hinahanap is yung voltage V. So inassign dito is yung voltage across the resistor 3 ohm with polarity plus minus. Tapos find the current I with direction pababa or yung current flowing kay 2 ohm. So identify natin yung mga nodes. Ito, reference nodes yan. Reference node to, di ba? Ground. Reference node. Okay. 0 or 0 volt. Ito, node yan, right? Node V1.
Ito, node to. Same lang yan dito sa voltage across the 3 ohm. Naka with respect lang din siya sa ground di pangalanan ko lang na lang din to as V. So, same lang yung voltage sa 3 ohm dito sa node V kasi with respect to ground Node V na lang ipangalan ko. Tapos dito, node din ito, right? Let's say V2. Yan. Next, mag-assign tayo ng direction ng current. So, dito sa resistor, let's say, kahit ano pwedeng papunta sa kanan, I1. Pero pwede rin kung gusto nyo papunta sa kaliwa. It doesn't matter. Dito kay 3 ohm, so pababa na lang, following passive sign convention kasi plus minus yan. So, papasok dapat yung current kay positive polarity, I2. So, dito kay 2 ohm yan, assigned na siya downward, right? Dito kay 6 ohm, assign tayo, let's say, pababa. I 1, 2, 3 na tayo. 3. Yan. So, anong napansin natin? Meron tayong mga voltage sources, dalawa. Meron bang case 1? Case 1, yes. Ito, di ba kapag may voltage source na connected in between non-reference node V1 and the reference node, the 0 volts, right? The ground. Anong gagawin doon? Di yung V1 agad is equal dito sa 21 volts. Okay? 21 volts. So, hindi na pala natin kailangang hanapin yung V1. Right? Meron pa ba tayo na pwedeng i-apply? Case 2. Yung supernode. Right? Kasi, connected dito kay node V1, node V, tsaka node V2, mga dalawang non-reference node, etong voltage source. So, meron pala tayong supernode. Okay? Supernode. Sige. Mag-KCL ngayon tayo sa supernode. Copy ko. So, delete ko lang muna to. Diba? Di-delete natin. Tapos, as if, isha-short lang natin yung dalawang node na to. Si V tsaka si V1. Parang pag-iisahin natin. So, mag-summation of tayo? KCL at super node. So, summation of current entering is equal to summation of current leaving. So, pag-iisahin yung equation. Dito kay V, hanapin nyo yung entering. Ito, si I1, right? Papasok. So, I1, meron pa ba? Kay V2, wala na kay V Palabas na tong I2. Kay V2 naman, may papasok pa ba? Wala. So, si I1 lang yung entering. Kay leaving. Kay V, ayan, leaving na tong I2, palabas. So, I2, then kay V2 na tayo, which is puro parehong leaving. Si I, tsaka si I3. So, plus I, plus I3. Ngayon, i-represent natin in terms of node voltages. So, dito kay I1, di ba, that's V1 minus V over the resistance 4. So, V1 minus V over the resistance 4. Okay? Equals kay I2, V minus 0 or V na lang divided by the resistance 3. So, V over 3. Plus kay I, V2, pababa, yung current ay minus lower potential 0. So, V2 minus 0 or V2 na lang
over the resistance 2. So, plus V2 over 2. Then dito kay I3, pababa rin. So, same. V2 minus 0 or V2 na lang over the resistance 6. So, V2 over 6. Yan. Kaso, may value na tayo ng V1. Diba? So, less na yan. Malaless na yung V1. Anong value ni V1 ulit? By case 1, 21 volts. Right? So, 21 minus V over 4 is equal to V over 3. Ito, pwede nyo pagsamahin. Factor out yung V2. Add nyo yung 1 half plus 1, 6 times V2. Okay, so sige, distribute nyo tong 4. So, 21 over 4 minus V over 4 equals V over 3 plus 1 half plus 1, 6. 6 plus 8, plus 2, 8 over 2 times 6, 12. 8, 12, V2. Or lowest term natin to, 2/3. Okay. Transpose ko na lang to dito. So, 21 over 4 is equal to V over 3 plus P over 4 plus 2/3 V2. Multiply na lang natin both sides, para walang denominator. Multiply natin both sides by the LCD. LCD ng 4, 3, 4 and 3, 12. So, 12 divided by 4, 3, times 21. 63 equals 12 divided by 3, 4. V na lang. 4V plus 12 divided by 4, 3 times V, 3V plus 12 divided by 3, 4 times 2V, 8V2. So, 63 equals 7V plus 8V2. Yan. Equation 1. Or unahin ko tong 7V plus 8V2 equals 63. Equation 1. Actually, tatlong equation dapat. Kaso na-solve na eh. Diba tatlo yung node voltage? V1, V2, V tsaka V2. Pero meron na tayong V1. Ito dapat sa equation 1. Okay, ito sa equation 2. Na-solve na kasi si V1, which is equal to 21. Equation 2 na to. Then isa pa, tatlo dapat, right? Kasi tatlo yung node voltages. So ano naman yung gagamitin natin? Diba after nung KCL equation sa supernode, i-consider naman natin yung KVL equation. Okay, so balik natin in the picture, ito. Yung V, tapos minus plus 9 volt, tsaka V2, red draw ko dito. KVL naman tayo sa supernode. So V, tapos 9 volts, negative, positive, 9 volts. Then V2. Tapos naka with respect sa ground, right? Tapos plus minus, plus minus. Assume tayo ng loop clockwise. Okay? Clockwise. So, mag-summation of voltage tayo equal 0. So, saan papasok kapag clockwise? Dito kay V, sa negative. So, minus V yan. Dito kay 9 volt, kapag clockwise, papasok kay negative polarity. So, that's negative 9. Kay V2, papasok kay positive polarity plus V2. Then, equal to 0. So, ito yung pangalawang equation. Okay, gusto nyo transpose na lang natin. Or, what if isolve ko tong V2?
transpose ko si negative V tsaka si negative 9 sa kanan. So, V2 is positive V plus 9. Equation 3. Tapos, saka ko i-substitute itong 3 in 2. So, ito na lang yung mahalaga. Si equation 2 tsaka si equation 3. Okay. Kailangan ma-solve si V tsaka si V2. So, substitute 2 in 3 in 2 pala. Sorry, baliktad. 3 in 2. So, 7V plus 8V2. Yung V natin na to, yung V2, papalitan nyo in terms of V ng quantity V plus 9 equals 63. Yan. Bale, magiging isang equation in one unknown, V na lang. So, 7V plus, distribute the 8, 8V plus 8 times 9, 72 equals 63. So, 7 plus 8, 15V. Transpose si 72, 63 minus 72. 15 volts, 15V is equal 63 minus 72. Negative 9. Okay. Divide both sides by 15. So, V is negative 9 over 15 volts, or in lowest term, that's negative 3/5. In decimal, negative 3 over 5. Negative 3. Ano yung napipindot ko? Negative 3 over 5. 0.6. Negative 0.6. Yan, ito na yung sagot kay V. Di ba pinapahanap si V? Negative 0.6 volts. Yan. Kasi pinapahanap si V tsaka si V and I. Okay, paano hanapin si I? Solve muna natin si V2. Then by Ohm's law, di ba I is V2 over 2. So, dito kay equation natin, sa equation natin, sige, from 3 na given by V2 is equal to V plus 9, may value na tayo ng V, which is negative 0.6 volts. So, V2 is, plugging nyo na lang, negative 0.6 plus 9. So, negative 0.6 plus 9, 8.4 volts. Okay? V2. Ang kailangan si I, di ba? But I is equal to V2 over the resistance. Ito, di ba? Yung V2, ito yung I, ito yung resistance 2. I is V2 minus 0 or V2 na lang over the resistance 2. V2 over 2, right? Ohm's law. So, substitute natin yung V2, 8.4 divided by 2. 8.4 divided by 2, 4.2 amps. Yan. I-solve yung problem. Yung current natin is 4.2 amps. Tapos yung voltage natin is negative 0.6. Gets? Check pala natin yung sa number 1. Kung gagamitan natin ng calcu, kasi pwede nyo na lang kasi direkta sa calcu eh. Check lang natin yung sagot. Nakalimutan kong i-check. Yung sa number 1, ano yung dalawang equations natin? Yung dalawang equations natin, ito. Tanggalin ko nga ito.
Okay. Mode 5. Pag 2 equations, 2 unknowns, mode 5, 1. Okay, 1. So, i-input nyo lang yung mga coefficients 2, 2, 1, diba? Pag walang coefficients, invisible 1 yan, negative 20. Sa first equation, input 2 equals negative 1 equals 20. Equation 2 sa second row, ito ay 1, invisible coefficient na 1, invisible coefficient na negative 1, negative 2. So 1, negative 1, negative 2 equal, wait, iba. Tama ba? Ano na, mali. Plus pala, sorry. Plus 1. Bakit negative? 1. Kaya mali yung na-solve. Sige, ulit. So 2, 1, 20, negative 20, tsaka negative 20 pala, sorry. Yan na, 2, 1, negative 20, tapos 1, negative 1, negative 2. Ayun, tama. Negative 22 over 3, yan si V1, equals negative 16 over 3. Gets? So, di ba pag may calcu tayo, pagkabuo nyo ng systems of linear equations, kapag kaya ng calcu nyo, eto, kaya to hanggang 3. 3 equations, 3 unknowns. Yung F789 SGA, kaya nito hanggang, eto, powerful to. 4 equations, 4 unknowns. Diba? So, pag sa exam, meron kayong 4 unknowns, edi i-input nyo na lang sa calcu. Next, ito naman, check natin kung tama ba yung ating na-compute. Bale, ang gagamitin natin is ito, tsaka ito. Ito nga, ayusin ko to. Bale, kailangan naka-ganitong form, V2 equals constant. Transpose natin si V1 dito. So, bale, negative 1, tapos plus 1V2, and then retain si 9. Okay. Equation 3. Sige, gamit ulit tayong calcu. So, sa first equation, 7, 8, tsaka 63. 7, 8, 63. Second equation, negative 1, positive 1, 9. Negative 1, positive 1, 9. Ayun, tama. Negative 3/5. Si V, yun yung X, or negative 0.6. Equal 42.5. V2 is 8.4. Correct. Okay. Gets ba? Sige, try natin tong i-simulate. Try natin i-simulate, kung tama yung sagot natin. So, meron tayong current source, 2,
rotate natin. Dalawang resistor. Ayaw niya mag-ano. Hindi lang dalawa, tatlo. Tatlo pala. Ito yung problem mo na. Sa-simulate ko lang para ma-check natin kung tama. Ayan. Yan. Ito, papalitan ko ng value. It should be 2 amps. Ito, it should be 7 amps. Ito yung problem mo na. Mali. Tas. Ito ay 2 ohms. Ito ay 4 ohms. Ten ohms. Ito ay 2 volts. Paano yung connection? Basta connect lang natin. Connect. 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 Yan. Ito yung circuit natin sa 1. Oops, ang pangit. Okay, run natin ha. Tama ba? Ano yung node voltage? Anong sagot natin dun sa 1? Di ba ito yung pinapahanap? Anong pinapahanap sa 1? Ito si V1, right? Ito si V2. Ano yung na-compute natin? Tama, di ba? Dito, yung node na yan, negative 7.33. Yung node na to, ang pangit kasi nauurong eh. Yan, para mas, di ba? Negative 5.33, negative 7.33. Tama? Saan yun? Ito. Negative 7.33. Ito yon. Ito. Tapos, yung V2, negative 5.33. Ito. So, tama siya sa simulation. Okay, gets? Negative 5.33, negative 7.33. Tapos makikita nyo na rin yung daloy. Yung tamang daloy ng current. Anong inassign natin dito kay 2 ohms? Ang inassign ko kay 2 ohm, check natin ha. Tama ba? Nag-confirm ba? Pababa. Pababa. Ibig sabihin mali.
pataas dun sa actual circuit eh. Kasi, kapag hinanap natin yung I1, dahil yung V1 natin is negative 7.33, right? Negative 7 divided by 2, anong mako-compute? Negative 7.33 over 2. Or, sige yung exact value, negative 22 over 3. Negative 22 over 3, right? Divided by 3 over 2. Approximately, negative 3.67 amps. Pag negative, ibig sabihin, mali yung direction na inassign. Dapat, pataas pala siya kasi negative, pero same magnitude. So, pag chinek natin, dapat yung daloy ng kuryente pataas with magnitude na 3.67. Yung flow ng electron sa simulation, di ba pataas? Tapos 3.67. Tama. Dito naman kay 4 ohms, anong inassign natin? Kay 4 ohm, pababa. Eh yung V2 natin is, anong value ni V2? Negative 16 over 3. Negative 16 over 3. So by Ohm's law, I2 is negative 16 over 3 divided by 4. Negative 16 over 3 divided by 4. Negative 4/3 or approximately negative 1.33 amps. So negative uli, ibig sabihin mali yung inassign kong direction. Dapat pala pataas, pero with same magnitude, 1.33. So makikita natin sa simulation, yung daloy ng electron pataas. Talaga pataas. Pero with magnitude pa rin na 1.33, right? So ibig sabihin, kahit hindi tama yung ano nyo, yung assigned direction, arbitrary direction ng current, makukuha pa rin niya yung tamang magnitude. Yun nga lang, dapat o-opposite nyo yung direction dun sa initial na inassign. Okay, gets? Sige, simulate din natin tong problem 2, problem 6. Okay, simulate natin yung problem 6. Tanggalin na lang natin yung mga connection. Okay, meron tayong 21 volts, so wala tayong current source. Meron tayong 21 volts. (21) 4 ohm. Gawin ko tong 4 ohm na lang. 4 ohm. 3 ohms. Ito pala si 4 ohm, meron pala. 3 ohms. 2 ohms. 2 ohms. Isa pa. 2 ohms saka 6 ohm. Simulate ko yung problem 6 ha. 6 ohms. Ito, 9 volts. 9 volts.
9. Yan. Okay, connect natin. Connected, 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 connected. Ano nga lang. Okay. Sige, run natin. Okay. Ano yung hinahanap natin dito? Tama. Yung node V1, ito yung node V1, right? 21 volts. Tama. Kasi nakakonect siya dito sa 21 volt voltage source with respect sa ground. Right? Tapos ito, anong nakuha na? Negative 600 millivolts or, diba that's negative 0.6. Nakakuha ba tayo ng negative 0.6 kanina? Dito sa node voltage na yan. Yan yung V, diba? Check natin. Yes. Yung V, value ni V. Ito. Negative 0.6 or negative 600 millivolts. Same lang yan. Move nyo lang yung decimal point 3 sa kaliwa. Yan yung V. Diba? Ito. Tama, negative 600. Tapos ito yung V2. Anong na-compute natin kay V2? 8.4. 8.4. Check natin kung 8.4. 8.4. Correct. Right? Tapos makikita nyo rin yung direction ng mga current. Yung electrons. Pag ganyan. Pag ganyan. Ito pataas. Ano yung pinapahanap? Yung current. Yung current dito na pababa pala 4.2 amps, tama 'di ba? 4.2 amps. Ang required dito is yung voltage dito. Tama, negative 0.6 volts. Yan yung V. Tapos yung current I pababa yung direction 4.2. 4.2 nga ba na compute natin? Tama na yun kasi tama na yung node voltage eh. 4.2. Gets? Ayun. So, di ba, pwede nating i-check using a simulator kung tama yung ating computation. So, maganda, marunong kayo pareho, manual computation, alam nyo yung mga concepts, yung mga circuit analysis, and then, meron kayong simulator para for checking. Okay? Pero dapat mas reliant kayo sa manual computation. Kailangan alam nyo yung circuit analysis technique. Pang-check lang talaga tong simulator, especially kapag undergrad kayo. Okay, pang-check lang to yung simulator. Para in case curious kayo, binigyan kayo ng assignment na circuit problems, tapos may manual compute nyo, i-simulate nyo para ma-check nyo kung tama yung sagot. Yung manual computation nyo. So, tama, nagtali naman sa simulation plus sa manual computation. Ayun. So, siguro hanggang dito muna tayo. Mag-solve pa tayo more problems next time na lang ulit sa next natin, video tutorial. Magkakaroon pa to ng part 3. Part 3 na kasi part 2 na to, right? Okay. Sige, abangan nyo yung part 3. Basta mag-follow kayo sa akin sa channel. I mean sa account plus sa ating channel, Engineered Math, para ma-notify kayo pag meron tayong new video tutorials and upcoming
mga live video tutorials. Sige. So, lilink ko na lang sa description yung mga dati nating video tutorials for the series Circuits 1, and yung pinaka-playlist na lang din ng Circuits 1 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa first lesson sa Circuits 1 hanggang sa pinaka-last lesson. Para meron na kayong whole course, meron kayong reference video tutorials para sa buong course ng Circuits 1. Okay? Sige, so hanggang dito na lang muna tayo. Good luck sa studies. Sana mapasa nyo tong Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan basta mag-practice lang kayong mag-solve ng maraming problems. Sige, see you on my next live. Padayon, future engineers. Bye-bye.